May mga tao na natutong tumahimik hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil wala na silang makausap. At minsan, hindi ang hirap ang pinakamasakit, kundi ang pakiramdam na ikaw na ang natitira. Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at tahimik na kabundukan, may isang maliit na kubo na tila matagal nang nilulumot ng panahon. Yari ito sa lumang kawayan at pawid. May mga butas ang bubong, kaya tuwing umuulan ay pumapasok ang tubig. At ang dingding ay may mga siwang na pinapasukan ng malamig na hangin tuwing gabi. Doon nakatira si Mang Isko, isang matandang magsasaka na mag-isa sa buhay. Dati, hindi ganito ang kanyang araw-araw. May kasama siyang kumain, may kausap sa gabi, may mga tawanan sa loob ng bahay. Pero sa paglipas ng panahon, isa-isa silang nawala. Hanggang sa katahimikan na lang ang naiwan. Ganito na lang pala, no? Mahina niyang nasabi minsan habang nakatingin sa kisame ng kanyang kubo. Pero kahit nag-iisa siya, may kasama pa rin siya. Sa tabi ng kanyang bahay, may isang kalabaw na palaging naghihintay. Si Berto. Uy, gising ka na pala. Lumapit siya at hinaplos ang ulo nito. Halika na, trabaho tayo. Wala naman tayong choice. Hindi sumagot ang kalabaw, pero sumunod ito na parang naiintindihan ng bawat salita. Madaling araw, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Dahan-dahang bumangon si Mang Isko habang hawak ang kanyang likod. Aray, sumasakit na naman. Napabuntong hininga siya. Tumanda na talaga ako. Paglabas niya ng kubo, naandun si Berto. Tahimik lang na nakatingin sa kanya. Ba't kanyang ka makatingin? Parang nag-aalala ka. Sa bukid, mabagal na ang kilos ni Mang Isko. Hindi na tulad niyang dati na kayang-kaya niyang magtrabaho buong araw. Dati, kaya huto maghapon. Naupo siya sandali, hinihingal. Lumapit si Berto at tumayo sa tabi niya. Hindi gumagalaw, parang nagbabantay. Okay lang ako, pahinga lang saglit. Tahimik ang paligid. Hangin lang ang maririnig. Kung wala ka, baka hindi ko na kinaya lahat ng to. Sa baryo may ilang taong di nakakaintindi. Isko, ibenta mo na lang yung kalabaw mo. May pera ka pa. Matanda ka na, hindi mo na kayang mag-isa. Napahinto siya at tumingin sa kanila. Madali lang sabihin yan. Mahina pero may bigat ang boses niya. Pero kung kayo ang nasa lugar ko, kaya niyo bang iwan yung kasama niyo araw-araw? Walang sumagot. Umiling siya. Hindi niyo lang naiintindihan. Nagpatuloy siyang maglakad kasama si Berto. Pagdating sa kubo, tahimik na naman. Walang ingay, walang kausap. Umupo siya at kumuha ng kaunting pagkain. Pasensya ka na ha? Ito lang kaya ko ngayon. Tumingin siya kay Berto. Tahimik lang ang kalabaw, pero hindi umaalis sa tabi niya. Kumain siya ng dahan-dahan habang paminsan-minsan ay napapatingin sa paligid. Sanay na ako, pero minsan ang bigat pa rin. Huminga siya ng malalim. Pero okay lang, basta nandyan ka. Sa gabing yun, walang ingay, walang kausap. Pero hindi siya nag-iisa. At hindi niya alam, darating ang araw na masusubok ang lakas niya at ang katapatan ng nag-iisa niyang kasama. Hindi agad dumating ang pinakamalaking problema. Dahan-dahan itong pumasok sa buhay ni Mang Isko. Parang ambon na unay hindi mo pinapansin hanggang sa hindi mo namamalayan na basang-basa ka na pala. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang mas mabilis na siyang mapagod. Dati, kaya niyang magtrabaho mula umaga hanggang hapon, pero ngayon, kalahati pa lang ng araw ay hinihingal na siya. Sandali lang, Berto. Pahinga muna tayo. Umupo siya sa gilid ng bukid, hawak ang kanyang tuhod. Hindi na talaga tulad ng dati.
Tahimik lang si Berto sa tabi niya. Hindi gumagalaw, parang inaiintindihan ng lahat. Pero kahit pagod, pinilit pa rin niyang tumayo. Hindi pwedeng tumigil. Wala tayong kakainin. Isang araw, naputol ang lubid na gamit nila sa araro. Ay, dagdag problema pa to. Pinilit niyang ayusin gamit ang lumang pisi. Hindi maayos ang pagkakatali, pero pinilit pa rin niya. Habang nagtatrabaho, napansin siya ng kapitbahay. Isko, parang hirap ka na. Kaya pa naman. Sigurado ka? Baka kailangan mo na magpahinga. Umiling siya. Pag nagpahinga ako, wala akong kakainin. Sa baryo, nagsimula na namang magsalita ang mga tao. Isko, ibenta mo na lang yung kalabaw mo. May pera ka pa. Makakabili ka pa ng gamot. Makakapagpahinga ka pa. Napahinto siya. Hindi agad sumagot. Hindi ko kaya. Mahina pero buo ang boses niya. Hayop lang yan. Napatingin siya. Hindi niyo lang naiintindihan. Nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Berto, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nauubos ang kanyang lakas at kasabay nito ay nauubos din ang kanilang pagkain. Isang gabi, binuksan niya ang lalagyan ng bigas. Halos wala na. Ganito na lang ba? Umupo siya sa sahig, tahimik. Pasensya ka na, Berto. Hindi ko na yata kaya. Tumingin siya sa kalabaw. Nakatayo lang ito sa tabi niya, hindi umaalis. Kinabukasan, pinilit niyang pumunta sa bukid kahit mahina ang katawan. Pero ilang hakbang pa lang ay naupo na siya. Hindi ko na talaga kaya. Lumapit si Berto at tumayo sa harap niya. Napangiti si Mang Isko kahit pagod. Anong gagawin natin? Sa baryo, may dumating na mga ngalakal. Isko, bibilhin ko na lang yung kalabaw mo. Mataas ang presyo. Tahimik si Mang Isko. Isipin mo, hindi ka na maghihirap. Saglit siyang napatingin kay Berto. Pagkatapos ay umiling. Hindi. Bakit? Sayang yan. Mas sayang kung iiwan ko siya. Lumipas pa ang mga araw. Mas kaunti ang pagkain, mas mabagal ang galaw, at mas mabigat ang pakiramdam. Isang gabi, nakahiga siya at hindi makatulog. Kung mawala ako, paano na siya? Napapikit siya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kalabaw. Habang siya ay lalong humihina, may isang bagay na hindi nagbabago. Si Berto, tahimik, laging nasa tabi, hindi umaalis. Dumating ang araw na hindi na kayang bumangon ni Mang Isko. Mahina ang katawan, mabigat ang paghinga, at halos hindi na siya makagalaw. Berto, pasensya ka na. Mahina ang boses niya habang nakahiga sa sahig ng kanyang kubo. Hindi na talaga kaya ng katawan ko. Lumipas ang maghapon na hindi siya nakapunta sa bukid. Walang naani, walang pagkain, at tahimik ang paligid. Pagsapit ng gabi, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa kubo. Napapikit siya. Kung dito na siguro matatapos. Sana okay ka lang. Hindi niya namalayan na lumabas si Berto. Kinabukasan, nagising si Mang Isko sa kakaibang pakiramdam. May amoy ng sariwang ani. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa harap ng kubo, may nakatambak na mga pananim. Saan galing to? Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit itong nangyari. Kahit hindi siya nakakapunta sa bukid, may pagkain na dumarating. Isang gabi, nagpanggap siyang natutulog. At doon niya nakita si Berto na tahimik na umaalis. Pinilit niyang tumayo at sinundan ito. Sa bukid, sa ilalim ng buwan, mag-isa,
Pero tuloy-tuloy ang galaw. Si Berto ang nagtatrabaho. Hinahatak ang araro, kinukuha ang pananim at dinadala pauwi. Napatigil si Mang Isko. Hindi siya makapagsalita. Ginagawa mo to para sa akin. Napaluha siya. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang tulungan si Berto kahit mahina. Pero napapansin niyang unti-unti ring napapagod ang kalabaw. Mas mabagal na ito. Mas tahimik. Isang araw, hindi na bumalik si Berto. Kinabahan si Mang Isko. Pinilit niyang hanapin ito kahit nanghihina. Sa gitna ng bukid, nakita niya si Berto na nakahiga at halos hindi na gumagalaw. Berto, lumuhod siya sa tabi nito. Bakit mo ginawa to? Hinaplos niya ang ulo ng kalabaw. Sa mga mata nito, parang may sinasabi. Parang nagsasabing hindi siya iiwan. Napaiyak si Mang Isko. Doon dumating ang mga tao sa baryo. Tahimik silang nakatingin. Hindi makapaniwala. Ngayon lang nila nakita ang katapatan na matagal nilang hindi pinansin. Isko, patawad. Walang naisagot si Mang Isko. Yakap niya si Berto. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Lumipas ang mga araw at may dumating na isang matandang lalaki sa baryo. Tahimik ito, maayos ang pananamit at diretso itong lumapit kay Mang Isko. Ang lupang yan, dati ay pag-aari ko. Nagulat ang lahat. Matagal ko nang pinagmamasdan kung sino ang karapat-dapat mag-alaga nito. Tumingin siya kay Mang Isko. Maraming dumaan dito, pero ikaw lang ang hindi bumitaw. Saglit siyang tumingin kay Berto, at ang kalabaw mo, mas may puso pa kaysa sa karamihan. Napaluha si Mang Isko. Simula ngayon, sayo na ang lupa. Tahimik ang paligid. Hindi makapaniwala ang mga tao. Sa tulong ng baryo, unti-unting gumaling si Berto at sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Mang Isko. Sa bukid, magkasama pa rin sila, pero ngayon may tumutulong na at may nakakaintindi na. Hinaplos ni Mang Isko ang ulo ni Berto. Hindi kita kailanman iiwan. Minsan, ang tunay na katapatan ay hindi sinasabi, pinapakita. At minsan ang tunay na pamilya ay hindi yung kapareho mo ng dugo, kundi yung hindi ka iniwan kahit wala ka nang maibigay. Kung ikaw si Mang Isko, pipiliin mo ba ang pera o ang kasama mong hindi ka iniwan kailanman? Ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pusong nananatili sa iyo kahit wala ka nang maibigay.